tayo. Kabutihan ng Diyos. Kabutihan ng Diyos. Alam nyo, sa ating mga mananampalataya, madalas sa atin yung hindi natin, ang nakikita natin yung mga ating hinaing, yung ating mga nararamdaman, yung ating mga pinagdadasal na matagal na nating hindi na nakakamtan. Bagamat parang tingin natin, hindi dumarating yung bagay na ating pinagdadasal. Ang nakikita natin yung mga papasok sa atin. Ang nakikita natin yung kung ano yung ating makukuha na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang hindi natin nakikita, yung kabutihan ng Diyos. Nakakalimutan natin yon. Yung pagkalimot na yon, hindi na bago sa mga tao ngayon. Hindi na bago dun sa mga tao nung araw. Nakakalimot. At parate tayong magre-remind. Sabi ko kay Kuya Alex, iwasan ko mag-English straight Tagalog, pero nawawalan ako ng, nauubusan ako ng sa balarila ko. Ginagamit ko yung talasalitaan. Anyway, yun yung gusto nating banggitin. Yung pagkalimot natin, hindi normal lang. Hindi yun pangkaraniwan lang yun. Hindi yun hindi yun bago sa ating pag-aaral. Kasi dun sa inaaral natin sa 2 Peter, yun yung paulit-ulit na sasabi ni Pedro, na huwag niyo kakalimutan yung ibinigay na aral ng mga apostoles ni Jesucristo. At ngayon nga, sinasabi niya na, i-remind ko kayo kasi meron susunod sa akin, si Paul. Ito kasi si Pablo, meron din siya mga aral. At huwag niyo kakalimutan kasi yun yung ginto natin, yung aral na yun. Hindi yung aral na narinig mo ngayon, lilipas na kinabukasan. Hindi ganon. Ngayon, etong 2 Peter 3, ang sinasabi dito, ito yung huling paalam ni Pedro. Yan. Alam niyo ba na ang 2 Peter ay tinuturing na huling habilin o last will and testament ni Apostol Pedro? Isinulat niya ito habang papalapit na ang kanyang kamatayan. Malapit na siyang mamatay. Alam niyang malapit na siyang mamatay. Sa 2 Peter 1:14 pa lang, sinabi niya na, alam kong malapit ko ng iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Surprisingly, hindi siya natatakot. Hinarap niya ito ng may kapanatagan. Very peaceful. Ngayon, ganun ba tayo sa mga huling araw natin? Kasi meron mga tao na rinig ko, ready na akong mamatay. Pero may mga tao na ayoko pang mamatay. Di ba? Normal lang din. Di ba? Ngayon, ano yung hangarin ni Apostol Pedro kaya niya nasulat yung 2 Peter? Ayon sa verse 15, gusto niyang kahit wala na siya, ang mga believers ay laging nakakaalala sa mga katotohanan ng good news o yung magandang balita ng Biblia. Lagi niyang pinapaalala. So, across the board, dun sa mga inaaral natin, nandito yung huwag niyong kakalimutan, ipapaalala, uulit-ulitin to. Meron dahilan kung bakit. So hindi sarili niyang pangalan ang iniwan niya dun sa mga aral niya. Ang iniwan niya dun, sasabi niya, ito ang salita ng Diyos, hindi ito ang salita ni Pedro, o hindi ito ang salita ni Joven, o hindi ito ang salita ni Pastor June. Ito ang salita ng Diyos. Tapat si Pedro hanggang sa huli. Tapat siya, dahil ayon sa history, si Pedro ay pinatay na martir sa ilalim ni Emperador Nero. Hindi matagal nang matapos niyang isulat yung liham nung AD 65 to AD 68, around that time. Hindi direktang sinalaysay sa Biblia ang mismong pagkamatay ni Pedro, ngunit may mga mahalagang details tayong babanggitin. Sabi ni Jesus sa John 21:18-19, sabi niya, pakatandaan mo noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, ito yun iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto.
hindi mo gusto. Kala mo ipapasyal ka, no? Di ba? Sinabi niya ito, oo, di ba? Hindi yan sa Disneyland. Oo, di ba? Oo. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi niya sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Yun yung malakas pa siya noon, sabi ni Jesus Christ, sumunod ka sa akin, follow me. Pinahiwatig ni Jesus na mamamatay si Pedro bilang isang martir. Sinabi niya na iuunat ni Pedro ang kanyang mga kamay na ayon sa tradisyon ay tumutukoy sa pagkapako sa krus. Crucifixion. Pero, pabaliktad daw yung krus. Pinapaniwala ang ipinako siya ng pabaliktad dahil sa sarili niyang request. Ang pinakasikat na larawan na nagpapako kay San Pedro ay ang obra maestra ni Caravaggio noong 1601 na pinamagatang ang The Crucifixion of St. Peter. Bakit daw pabaliktad? Kasi sinasabi daw na ang dahilan doon, tinuturing ni Peter yung sarili niya na hindi siya karapat-dapat na pareho sila ni Jesus Christ. Kaya siya pabaliktad. Ngayon, pinatagdag ko lang, meron tayong sa kasaysayan, maraming mga writers na historians na nagsusulat ng iba-ibang details ng mga buhay ng mga apostoles at ni Jesus Christ. Isa na dito si Josephus. Pero meron pang iba na nagsusulat nito, unconfirmed. Now, isa dun sa mga unconfirmed na sinabi na merong asawa daw si Pedro. Para daw hindi na lumawak yung pagsasabi ng, iniipit ng Roma yung pagdalawak ng salita ng Diyos, pati yung asawa ni Pedro, may asawa daw si Pedro, na pinako rin sa krus. Although unconfirmed, pero sinasabi lang dito na ang Roma ay pinipigil ang paglawak ng salita ng Diyos. Isa yun sa mga kadahilanan. Ngayon, ito yung challenge sa atin. Kung ngayon na ang huling araw natin, kung nasa nursing home ka man, ano ang iiwan nating paalaala sa mga mahal natin sa buhay? O ito ba ay patungkol kay Jesus? Baka ang pinapaalala mo lang, meron akong 200 dyan sa unan ko, sa'yo na yan. Hindi yon. Ito patungkol kay Jesus, hindi yun yung mga material na bagay. Ito yung mga hindi material na bagay na magagamit nila sa habang buhay na at sa buhay na walang hanggan. Yan. Tulad ni Pedro, naway maging tapat tayo hanggang sa ating huling hininga. Pero ang tanong, ito ang tanong, handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Kasi tayo mga Pilipino ay kilala sa pagiging masiyahin sa kabila ng mga pagsubok. Ano yan? Proven na yan. Proven yan. Ngunit kapag napag-usapan ang pagtatapos ng mundo, ang end of the world, o pagbabalik ng Panginoon, marami sa atin na natatakot. O kaya naman ay nagbibingi-bingihan. Pinapasantabi natin yung katotohanan na yun kasi gusto nating mag-enjoy. Enjoy meaning, kalimutan mo natin yung religion, kalimutan natin muna si Jesus Christ, mag-inom muna tayo. Which is the normal way dun sa kamunduhan. Agree? Ngayon, kailangan pahalagahan natin yung katotohanan to. Ang totoo, sanay lang tayo sa mga salitang ito, mamaya na. Yung manyana, di ba? Darating din yan. O yun, bukas na. O kaya, tingnan na lang natin. Di ba? Yan. O next time na lang. Di ba? At kung minsan, ganito rin ang tingin ng iba sa pangako ng Diyos. Nasabi nila, parang ang tagal na. Parang wala namang nangyayari. Bakit ako mangingilin? Diba? Meron mga ganyan eh. Pinapaalala sa atin na ang pagdating ni Jesus ay hindi dapat katakutan ng mga naniniwala, kundi isang hope, yung dakilang pag-asa. Ngayon, tingnan natin kung paano ito nagiging mas relevant sa ating buhay, lalo na tayo, yung mga Pilipino. Masabi natin dito, sa introduction ko pa lang, meron ng mga scoffers, meron ng mga nang-aasar. Diba? Basahin natin. Verse 1. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinisikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala na ilang mga bagay. Take note, paalala. Alalahanin niyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na binigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang
pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng likhain ang mundong to. Nung binabasa ko yung namatay ng ating mga ninuno, tinuro na sa akin ng lola ko yung magdasal ka araw-araw. Bibigay sa'yo ng Diyos yung kung ano yung dapat sa'yo. Tapos sabi ko sa daddy ko, di namatay ng inang Hindi pa rin nangyayari yung gusto ko. O, di ba? Ngayon, na-identify ko yung sarili ko na para akong mapangutya. Ito ang hamon sa mga mapangutya. Sa verse 3 and 4, tignan natin, sinasabi na ang mga huling araw, may mga ilalabas na scoffers, mga mapangutya. Sila yung mga nagsasabi na, nasa na yung sinasabi ninyong pagbabalik niya? Mula pa sa mga ninuno natin, ganito pa rin ang mundo, di ba? Hindi lang sa ating bansa, kundi kahit saan naman. Marami tayong narinig na ganito. Ang hirap naman ng buhay sa Pilipinas. Wala naman nagbabago, mainit na, mahirap ang magbiyahe, walang masakyan, mahirap maghanap ng trabaho. Yun. So, sasabihin nila, matagal na ako nagsisimba, pero wala namang milagro nangyayari sa buhay ko. Ilang taon na ako naghihintay, wala pa rin akong trabaho. Diba? Ganyan yung mga, yun. Pero dumating yung mga panahon na may oras para sa atin. Mamaya, gusto ko lang isingin ito, no? Kasi sa tagal na paghihintay natin, dun sa paghugis sa atin ng Panginoon, dun natin mas na-appreciate yung dumarating sa ating grasya. Halimbawa, yung kapatid nating si Maya, di ba nagkaroon siya ng trabaho? Magkakaroon siya ng trabaho. Mas natitreasure niya yun kasi unlike nung dati, parang trabaho lang, it's only a job. No, it's the job. Di ba? Ito na yung trabaho. Di ba? So, meron ng mga taong nagdududa, na nagtatawa, pero sa ating kapatirang Kristiyano, totoo ito Importante sa atin ito na malaman natin at maintindihan natin na ito ay dapat natin pahalagahan dahil ito ay binibigay ng Diyos. Ngayon, may mga taong kasabi, asa na? Nasa na ang pangako niya? O kaya, nasaan ang Diyos mo? Marinig natin yan, di ba? Minsan masakit kasi, isipin mo, binibigay mo yung best mo na iparating sa kanila yung salita ng Diyos, pero sila, babalikan ka ng ganun. Di ba? Ngayon, panahon pa ng lolo't lola natin, hanggang ngayon, wala pa rin sinasabi niyang ganun. Pero hindi na bago, sinabi ng Biblia na may mga taong ganito ang iisipin. Dahil sa tagal ng paghihintay, minsan nawawalan tayo ng gana. Yun yung epekto sa atin. Nawalan tayo ng gana. Lethargic ang tawag nila. Pero ang warning ni Pedro, ito sabi ni Pedro, huwag kayong makisabay sa agos ng mundo na kinakalimutan ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag niyong hintayin yung balik. Sabi nga ng daddy ko, huwag niyong hintayin yung balik. Baka mas masakit yon. Sabi sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Yan, malinaw yon. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Twice, sinabi sa same verse, kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang lumilikha sa mundo. At ang salita rin niya ang tutupad sa pangako sa bawat isa sa atin. Walang kapantay ang malaman natin ang kaloob ng Diyos at ang malaman yung hangarin niya para sa bawat isa sa atin. Kasi pwede kang magkatrabaho on your own, pero mapapariwara ka naman. Pero yung mabigyan ka ng trabaho na iginaid ng Panginoon, yun yung magtutuwid sa iyo para ikaw ay magpuri at magpasalamat lagi sa Kanya. Dahil pinapaalahan na tayo ng Diyos. Ngayon, sabi, huwag tayo madadala sa iniisip ng mundo. Dahil hindi lahat ng husga ng mundo ay totoo. Hindi totoo. Verse 5. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang langit at ang lupa upang tupukin
sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Ano ang sinasabi ni Pedro tungkol dito? Again, nire-remind tayo ni Pedro na sinadya ng mga tao na kalimutan ang history. Sinasadya nilang kalimutan dahil nangyayari sa kanila, sobrang forward ng isip nila, I don't care about the past anymore, which is fine. Pero, yung hindi ka man makaglance para malaman mo na Diyos ang may gawa nito, yun yung masama. We are not looking at the past na may galit, may regret. Pero yung meron tayong thankfulness. Yun yung importante. Ginamit ng Diyos ang kanyang salita upang likhain ang langit at lupa. Ginamit din niya ito para sa baha nung panahon ni Noah sa 2 Peter 3:6. Kung paano naganap ang baha, ang kasalukuyang mundo ay inilaan naman sa apoy para sa araw ng paghuhukom ng masasama. Ano yung sinasabi dun sa paghuhukom na yon? Kung paano tinupok ng tubig ang mundo noon, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan niya pa sa apoy ng araw ng paghuhukom. Hindi lang ito warning, kundi guarantee na may katapusan ang kasalukuyang system at ang kasamaan. Ang apoy na sinasabi sa Bible ay nasa 2 Thessalonica 1:7-8. Sinasabi rin na, kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Jesus ay ipinahayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na may mga naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. Kung nung panahon ni Noah, tubig ang ginamit, etong susunod, apoy ang gagamitin. Sinabi ni Pablo na ang Panginoong Jesus ay magpapakita mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel sa gitna ng naglalagablab na apoy upang magparusa. Judgment na yon. Ito ay hindi lamang literal na apoy, kundi simbolo ng paglilinis at lubos na pagbabago ng Diyos sa bawat isa sa atin. It works both ways. Parusa at saka yung sa ating pagbabago, transformation. Verse 8. Verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan, again, paalala, na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Tigil muna tayo dyan. Ang God's time versus Filipino time. Sabi ni Pedro sa verse 8, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Very known tayo dun sa Filipino time. Ang laging pagiging huli sa napag-usapang oras. Marami na rin sanay. Ngunit ang Diyos hindi late. Ang kanyang pananaw sa panahon ay iba sa atin. Minsan nakala natin, delay ng Panginoon sa pagsagot sa ating mga panalangin o sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang totoo, ang Diyos, intentional siya dun sa kanyang schedule. Hindi siya nalilito sa oras, siya ang may-ari ng oras. Kung sa tingin mo ay matagal na, tandaan mo na baka may ginagawa pa ang Diyos sa'yo o sa mga kasambahay mo at ire-ready ka, ihahanda ka para dun sa pinangako niya sa buhay mo. Alam nyo, ibang oras ng Diyos sa atin, sa verse 9. Kasi tayo naiinip agad. Mainipin tayo eh. Yeah. Very impatient. Tayo yung oras natin, iniisip natin. Oras lang natin. I don't care about your time. It's my time. Diba? Time is money. Narinig natin yan, di ba? Hindi mabagal ang Diyos. Nasabi sa verse 9, ito ang puso ng mensahe. Sabi, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahama, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang tanong, bakit hindi pa bumabalik si Jesus? Dahil mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Ang pamilyang kanyang hinirang. Tayo ang pamilyang kanyang hinirang. Tayo ay mapagmahal sa ating mga kabayan, sa mga ating kapwa, ang Diyos ay gayon din. Ayaw niyang bumalik ng hindi paligtas ang asawa mo, ang kapitbahay mo, mga anak mo, at kung sino mang mahal mo sa buhay, gusto niyang masave muna bago siya bumalik.
Pero ito yung term na ginamit eh. Ang bawat araw na gumigising ka at may buhay ka pa, ang tawag doon, grace period. Grace period yon mula sa Diyos. Hindi ito panahon para magpatuloy tayo sa bisyo o kaya kasalanan, kundi panahon para magbalik loob sa Diyos. Tandaan natin, yung grace period na yun, baka mamaya mag-expire at maabutan tayo. Ang sabi sa Bible, siya ay mapagpasensya. Ayaw niya na may mapahamak. Gusto niya lahat magsisi. Ngayon, alam natin, tayo, sigurado, na darating siya. Di ba? Alam natin, sigurado tayo dun sa ating, dahil sa faithfulness ng Diyos, tayo ay maliligtas. Di ba? Sabi sa verse 10, sumunod tayo doon. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Finally, ang kamunduhan ay mawawala noong araw na yon. Sabi, ngunit dating araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Comes like a thief in the night. Diba? Hindi sinabing baka dumating, hindi sinabing posibleng dumating. Walang schedule. Hindi mo mape-predict. Pag may nagnakaw sa iyo, hindi mo alam kung darating siya o hindi, di ba? Hindi mo sabihin, oy, magnanakaw ako sa inyo. Alas 9, di ba? Patulog na kayo. Hindi ganon. Hindi mo mape-predict kung darating. Pero ang sabi dito, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ibig sabihin, ito ay biglaan, walang announcement, walang warning, parang lindol. Pag lumindol dito sa California, walang schedule. Ngayon, alam natin na sigurado ang kanyang pagdating. Ang day of the Lord ay darating na para magnanakaw sa gabi, sinabi sa verse 10, tulad ng bigla ang pagdating ng bagyo, ng lindol sa ating bansa, sa Pilipinas, ganun din. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. May mga prediction man, yes. Sinasabi na may mga forecast, yes. Pero yun ba ay nangyayari? 100%, not necessarily. Ngayon, ang tanong ay hindi kailan, kundi ulitin natin, handa ka na ba? Handa ka na ba? Ngayon, sunod na question, ano ang dapat natin gawin? Yeah. Ano dapat natin gawin? Pagka may nagsasabi na, malapit na end of the world, nandiyan na yung mga preppers kung tawagin, di ba? Meron din tayong preparation. Mag-impok daw tayo, mag-save. Ng alin? Ng spiritual relief goods. Spiritual relief goods. Ano daw yon? Ating palakasin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Iyon yung spiritual relief goods mo. Pangalawa, ibahagi ang pag-asa. Huwag nating sarilinin yung kaligtasan. Alam natin, tayo ay naligtas dahil sa pagliligtas ni Jesucristo sa pagkamatay niya sa krus. Pero huwag nating sarilinin. Ibahagi natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga kapamilya o kapitbahay o sino mang kilala natin habang may oras pa. Baka abutin sila ng magnanakaw. Pangatlo, mabuhay tayo ng may katuturan. Huwag nating hayaang kainin tayo ng hirap ng buhay. Lagi tayong tumingin paitaas, huwag sideways. Paitaas. Kasi pag nangyari, pag sideways tayo tumitingin, maiinggit tayo sa kapitbahay natin, bago yung bahay nila, bago yung kotse nila. Huwag horizontal, vertical ang pagtingin. Ngayon, bilang pagtatapos, pero mahaba yung conclusion natin. Iniiwan ko sa inyo ang hamon mula sa pagpapatuloy ng sulat ni Pedro sa 2 Peter 3. Kasi ito, verse 11 to 18 pa to. Kaya sit back and relax muna kayo. Dahil alam natin na ang lahat ng material na bagay sa mundong ito ay lilipas at matutunaw. Sinabi sa verse 10 yon, tinatanong tayo ng salita ng Diyos, anong uri ng pamumuhay ang dapat natin taglayin? Yan. Kasi sinasabi ni Pedro na ito yung habilin ko sa inyo. Ngayon, ito ngayon yun. Anong uri ng pamumuhay o livelihood ang dapat natin taglayin? Ang sagot ay simple pero mabigat to eh. Kasi dapat tayo mamuhay ng banal at makadiyos habang sabik nating hinihintay ang bagong langit at bagong lupa. Kailangan masabik tayo. Alam niyo yung feeling ng sabik kang marinig yung sagot. Let's say tayo nung araw ay naghintay tayo ng sagot ng immigration dun sa ating immigration na status, di ba? Sabik tayo dun. Dun sa magiging anak natin, sabik tayo dun. Lalaki ba yung babae?
dun sa kung nanliligaw tayo, kung sasagutin tayo ng ating nililigawan, sabik tayo marinig yun, di ba? Yung mga ngayon, i-channel natin yung kasabikan niyon dun sa pagbabalik ng Panginoon. Paano natin gagawin yun? Di ba? Verse 11, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging maka-Diyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Verse 14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Again, the word na paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga pinapahamak nila ang kanilang sarili. Alam mo, yung sinusulat ni Pedro dito, very realistic. Kasi habang binabasa ko yung part na binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Alam nyo, maraming mga ganun, ginagamit na yung salita ng Diyos para i-shape uli yung narrative para ikaw ay maniwala dun sa maling paniniwala. At wag tayong matutulog dun, wag nating hayaang mangyari yun at paniwalaan lang natin. Lagi tayong babalik sa salita ng Diyos dahil yun ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Inuulit-ulit ko na ang binibigay sa atin ng digital age, ang binibigay sa atin ng AI, ang binibigay sa atin ng internet, napaka-importante na gamitin natin para sa salita ng Diyos, para sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Ngunit, kaya tayo merong libro, ay para balik-balikan natin dahil baka mamaya iyon ay napapalitan na ng mga salita para maging pabor dun sa mga nagpa-publish nito. Tandaan natin, everyone's a publisher now. Everyone is a writer now. Everyone can be what they want to be. Kaya tandaan natin, hindi dapat natin paniwalaan ang lahat. Ang salita lang ng Diyos ang dapat natin paniwalaan. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus, lagi natin tandaan na sikapin daw ang kapayapaan. Ayon sa verse 14, sikapin nating mamuhay ng walang dungis, walang kapintasan at may kapayapaan sa Kanya. Peace with God. Ibig sabihin, you have a relationship with God. If you don't have peace with the person, wala kang relasyon doon, ibig sabihin, hindi tama yung relasyon na yon. Huwag nating dalhin ang mga galit at hinanakit bukas. Hanggang ngayon lang yon. Bukas, it's another day. Ayusin natin ang ating mga relasyon ngayon. Verse 17. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkilala sa Kanya. Closing niya, sa Kanya ang kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. At doon natapos si 2 Peter. Sinabi sa verse 17 na mag-ingat tayo sa maling turo. Huwag tayo magpapadala sa agos ng takot o sa mga panilinlang ng mundong ito. Manatiling sanang nakatapak tayo sa truth ng salita ng Diyos. Marami din tayong kilala na dahil dun sa impluensya ng bawat tao, maniniwala sila dun sa mga sinasabi, kahit na yun ay mali. Dahil ano mangyayari? Mawawalan ng trabaho, mawawalan ng pwesto, mawawalan ng posisyon. At yun ang nangyayari sa bawat isa sa mga mataas na posisyon, lalo na sa politika. At hindi yun bago sa ating pandinig. Nangyari na ito sa Roma, nangyari ito dun sa unang mga panahon, at mangyayari ulito ng mas masama pa. Lagi tayong lumago sa pagkilala sa Panginoong Hesus. Ang pinakamagandang paalala ay sa verse 18. Sinabi doon, sa halip patuloy kayong lumago
sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo at sa pagkilala sa Kanya. Alam niyo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Hindi pa. Ang Kanyang pagtitimpi ay pagkakataon natin para mas makilala siya at maibahagi ang Kanyang pag-ibig. Huwag tayong umuwi na may takot, kundi yung mayroon tayong matibay na hope. At yung pananabik, sana nandoon. Ang tanong lagi natin, handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Ang delay ng Panginoon, hindi yung pagpapabaya niya, kundi pagkakataon para tayo ay maligtas. Huwag tayong masanay sa mundo, sa halip natin, maging handa tayo sa Kanyang muling pagbalik. Pinapaalalahanan, again, the word maalala, paalahanan, huwag nating kalimutan. Ginamit niya ang mga apostoles ng mga panahon na yon hanggang sa ngayon sa pamagitan ng mga tagapagsalita niya sa mga simbahan at ministeryo. Inuulit ng inuulit, sasabihin niya, narinig ko na yan sa ganyan, narinig ko na yan sa ganyan. Pero may dahilan ng Panginoon, kaya niya inuulit ito dahil tayo ay malilimutin. Nakakalimutan natin. Paulit-ulit, umuulit-ulit tulad ng paggalaw ng kamay ng orasan. Bawat araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, lumilipas ang bawat sandali. Tayo lahat ay nakatingin sa oras. Huwag nating sayangan, huwag nating sayangin ang oportunidad na to. Titingin tayo sa oras. Titingin tayo sa kamay ng orasan na to. Titingin tayo sa oras. Titingin tayo sa kamay ng orasan. Hindi umaatras ang kamay ng orasan. Lagi lang. Kaya dapat pasulong din tayo sa tunay na oras na to na kung ako man ay magbibigay ng huling habilin, gusto kong sabihin sa nakikinig ngayon, itong oras na to, na kung ako man ay magbibigay ng huling habilin, gusto kong sabihin sa nakikinig ngayon, tumingin kayo sa oras. At yung oras kasi hindi maghihintay sa inyo. Hindi siya ibabalik, puro siya forward. Ngayon, ang kaya mo lang gawin ay yung magpatuloy sa pananampalataya kay Hesus Kristo. Hindi natin kayang ibalik ang buhay natin, hindi natin kayang ibalik yung saya ng buhay natin, akala natin saya. Ang kaya lang natin gawin, hindi natin kayang gawin actually. Dahil ginawa ng Diyos yung pagliligtas sa atin. Ang tangi lang natin gawin ay tayo ay maniwala at mananampalataya na tayo ay liligtas ng ating Panginoon. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, kayo po nagbigay sa amin ng pagliligtas, kayo po nagbigay sa amin ng kaliwanagan, kayo po nagbigay sa amin ng buhay na ito para kami po ay magpatuloy sa buhay na ito. Mahirap, masakit, merong hinaing, ngunit hindi po kayo huli. Ang oras nyo ang dapat na aming makita. Yung oras nyo na magbibigay sa amin ng kaliwanagan, yung oras nyo magbibigay sa amin ng kalutasan, yung oras nyo magbibigay sa amin ng sagot sa aming mga tanong. Hindi man po namin alam kung ano mangyayari sa amin, pero sigurado po kami na hawak nyo ang buhay namin. Kayo po, Panginoon, ang magpapatuloy sa sambahang to. Kayo po ang papatuloy sa amin, magbibigay ng lakas sa amin para magpatuloy na ipaliwanag ang inyong salita. Gagamitin niyo po kami, Panginoon, para magpatuloy sa inyong gawa. Hindi po namin ito gagamitin para sa aming sariling kapakanan, kundi po sa kapakanan ng inyong sambahan at sa kapatiran na inyong ibinigay sa amin. Hindi po namin kaya na magpatuloy kung wala kayo. Kaya ang hiling namin, Panginoon, samahan niyo po kami sa araw na to, sa mga susunod na mga araw, at kami po ay bigyan niyo po kami ng lakas. Ang inyong banal na Espiritu magbibigay sa amin ng lakas para magpatuloy na magbigay ng aral ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Na magbigay ng aral ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus.
Amen.